tayo nag-iisa. Si Maria bilang ating ina ay kasama natin sa ating pagdurusa. Tulad niya, tinatawag din tayong manatiling matatag sa pananampalataya kahit sa mga sandaling tila wala ng pag-asa. Ang ikasiyam na karosa ay ang Mater Dolorosa sa pangangalaga ni Robbie Hawthorne Magad mula sa Paltao, Pulilan, Bulacan. Habang si Jesus ay pinapako, wala siyang nagawa kundi panoorin ang bawat pako na bumaon sa kanyang katawan, habang ang kanyang puso ay pinupunit ng matinding sakit. Ang dating maliit na kamay na kanyang inaalagaan ay ngayon ay pinandikit sa kahoy na krus. At ang mga labi na minsan humalik sa kanya noong sanggol pa si Jesus ay ngayon ay tuyo at puno ng dugo. Ngunit sa kabila ng kanyang hapis, hindi siya bumitiw sa kanyang pananampalataya. Nanatili siyang nakatayo sa paanan ng krus, isang ina na hindi iniwan ang kanyang Rusa na natili siyang matibay sa pananampalataya. Tinanggap ang lahat ng ito ng may buong pagpapakumbaba at pagtitiwala sa Diyos. Ang imahe ng Mater Dolorosa ay bunga ng malalim na debosyon at panalangin sa mahal na ina na nagsisilbing gabay at inspirasyon sa mga mananampalataya. Siya ay ina ng habag at pag-asa na nag-aakay sa atin tungo sa tunay na pananampalataya at pagsuko sa kalooban ng Diyos. Ang kanyang halimbawa ng pagtitiis at pagsasakripisyo ay nagpapakita na sa kabila ng ating sariling mga balaraw ng paghihirap, mayroong biyaya at kaligtasan na naghihintay sa atin. Ang sinumang may matibay na pananalig sa Diyos ay nagtatagumpay sa lahat ng balaraw ng kanyang puso, sapagkat ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay hindi nagmamagiw. Si Maria, ang Mater Dolorosa. Ang ika-12 karosa ay ang ina ng hapis mula sa bisita ng mahal na Senyor sa Lumbak, Pulilan, Bulacan. Ang ika-5 hapis ni Maria ay ang kanyang pagsaksi sa pagpapako at kamatayan ni Jesus sa krus. Matapos ang matinding pagdurusa, si Maria ay nanatili sa paanan ng krus kasama si San Juan at sa pangangalaga ng SPPC Tangkol II mula sa Pulilan, Bulacan. Ang ika-6 na hapis ni Maria ay naganap nang ibaba ang katawan ni Jesus mula sa krus at ipagkaloob sa kanya. Matapos ang matinding paghihirap at kamatayan ng kanyang anak, natanggap niya ang walang buhay na katawan ni Jesus sa kanyang mga bisig, durusa. Tulad ni Maria, tayo rin ay tinatawag na magtiwala sa Diyos sa gitna ng ating mga pinagdadaanan. Ganda ng pinsan ko. Sapagkat sa likod ng hapis ay ang pangakong kaligtasan. Ang ika-14 na karosa ay ang Mater Dolorosa sa pangangalaga ng SPPC Dampol First mula sa Pulilan, Bulacan. Ang ika-7 hapis ni Maria ay naganap ng ilibing ang katawan ni Jesus sa isang bagong libingan na pag-aari ni Jose
ng Arimatea. Matapos yakapin ang katawan ng kanyang anak ng muling Jesus ang kanyang misyon ng kaligtasan. Ang ikapitong hapis ay nagtuturo sa atin na sa kabila ng pagkawala at pagsubok, ang pananampalataya sa Diyos ay nagbibigay ng liwanag sa ating pagdurusa. Kabuhay. Ang ika-15 karosa ay ang Mater Dolorosa sa pangangalaga ni Restituto Esquera at pamilya mula sa Pulilan, Bulacan. Ito rin ang lumalabas na Mater Dolorosa sa prosesyon ng paglilibing tuwing Biyernes Santo sa dambana ni San Isidro, Labrador. Noong Setyembre taong 2011 ay at matapos nito ay unti-unting pinapasok ang mahal na Birheng Dolorosa sa simbahan habang sumasara ang pinto na sinasabayan ng pag-awit ng paalam sa mahal na ina. Baka dito yung anak ni Tuwing Fiesta Dolorosa ay sinasagawa ang El Grande Procesión de los Siete Dolores matapos ang banal na misa kung saan inilalabas ang mga karosa ng 7 hapis ni Maria, Santo Cristo de Guia, Santa Maria Magdalena, San Juan Evangelista, at ang Nuestra Señor ng Biyernes Dolores, at ipinagdiriwang ng Fiesta Dolorosa ay napapanatili sa pagsisikap ng Cofradia de la Nuestra Señora de los Siete Dolores de Sabah. Meron pa to. Meron pa yun. Ang ika-17 karosa ay ang Nuestra Señora de los Siete Dolores de Sabah sa pangangalaga ng Cofradia de la Nuestra Señora de los Siete Dolores de Sabah mula sa Sabang, Baliwag, Bulacan.